no? Pagka umano niya sa February, napo na lang kabulan. Umana po ng tuig. Praise the Lord. Diba? And those who are old are getting older. And those who are young are, growing up. So, mga kasagaran mag-uol, ana, pag uswag sa tuig katong mga senior citizen na gyud, no? Praise the Lord. Anyway, for the life. So, karong buntag, as usual, we are having our communion service. And I was thinking of what to share today. O niabot sa akong mind ang usa ka mensahe sa Ginoo of what are we going to deal with this morning. So, now we are going to see our screen and read our scripture with me. If you have Cebuano Bible, encourage sa mo nga, try to open your Cebuano Bible because there are times nga mangutahan ako kay gusto na ako masabtan sa klaro ba, no? Unsay atong ginahisgutan. So, nagadala pa mo Bible, mga igsoon? O kung wala mo Bible ka na yung cellphone, dapat na ay Cebuano Bible, no? Try to download it and then you can use it during the service time. Hallelujah! Shall we now read 2 Samuel chapter 5 verse 20 and Jeremiah 31 verses 31 to 34. So David came to Baal Perazim and defeated them there, and he said, "The Lord has broken through my enemies before me like the breakthrough of waters." Therefore he named that place Baal Perazim. In Jeremiah, it says there, "Behold, days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, like the covenant which I made, not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord. But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and on their hearts I will write it. And I will be their God, and they shall be my people." 34, "They will not teach again each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord, for they will know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more." Now we have two verses or two passages for the message this morning. And when you try to see in the 2 Samuel, there is a word breakthrough there, no? Breakthrough. Pero diya sa Jeremiah, the passage is talking about the new covenant. Kanunay nato na madungog kani nga passage. Sige lang, balik-balik na to, no? Pero mas maayo atong balik-baliko naron makahinumdum kita because I observe sometimes, mangutan ako ninyo, wala, hindi mo kahinumdum, no? So, kinahanglan balik-balikon ang word aron makanom gyud sa atong nahuna. Gyud. I don't know if the kani. Namagoy word nga breakthrough, kanang breakthrough nga in English, dili kay na siya masaktan sa mga yanong mga panghunahuna sa mga tao. So, unsa may breakthrough sa inyong Cebuano Bible? Ha? Bago pa gani ko nag-warn. Gusto na ko na daw mo basa, loud. Sa Cebuano Bible. 2 Samuel 5:20. Are you there? In that verse? Sige daw, basa daw. Sister Dina yata na ay Cebuano Bible kasi pa na Old Testament. 2 Samuel 5:20. You read. Nakita na? All right.
bulog sa baha. So kanang word nga breakthrough diya kay gipakasa sa tubig manggod, no? Breakthrough of waters, yun siya bulog. Bulog sa baha. Sabot mo anang bulog, sabot po ning uban, di kasabot. Ha? Og. Lagi bulog. O, di na tanang bulog. Okay? Now, ang breakthrough manggod, ang ginapasabot niya sa verse karon, mura bitaw ka nang naay-ali bitaw nga tubig, ang tubig ba? Unya human, naay bulog sa tubig nga kusog kaayo, and then it will break through that obstacle. Kanang mura ana ba? No, mao na siya ang breakthrough nga literal. Pero ako ipasabot na ron. Aron dito maglaloy sa anang bulog. Okay. So we are talking bulog lagi. Wala. Aw naman. Kana bang bulog sa baha, di ba? Oh, dili na ta ng bulog. So, paminaw na mo. Kanang pulong nga breakthrough, no? Kanang word nga breakthrough, gika na siya sa usa ka Hebrew word nga Perez. Murag Perez ba? Juliet Perez. Kanang Perez, breakthrough na siyang meaning sa in English, no? So, breakthrough sa Hebrew word is Perez, nga gikan sa root word nga paras. Ang kaulugan ani is to break out. Kung binisay-o ni mo na pagkabuak. Burst forth. Kanang burst forth, kalit nga pagbuto or pagbusikad. Muna siyang burst forth. Or breach. Muna meaning, pagbungkag. O mauna siya ang mga kaulugan mo. Yung breakthrough, sa Hebrewanon, mauna ang kaimtang sa pagkabuak, kalit nga pagbuto, pagbusikad, or pagkabungkag. Mauna ang breakthrough. Nagapasabot usab kini og usa ka langitnon ug kalit nga pagbalhin or pagdaog batok sa kusog nga mga pagsulay or mga babag nga pinaagi sa gahom sa Ginoo kalit kini nga iyang gibuak kana nga mga obstacles o nagpasabot na siya sa atong espirituhanon, physical, emotional nga kahimtang. O siya nagatuman sa iyang mga saad nato. That is what breakthrough is. Sa kinabuhi sa Kristohanon, daghan tag breakthrough. Pananglitan. Unahan niya, I will just give you an example. Sa atong spiritual life, pananglitan mo abot sa punto sa kalisod ba, no? Watay kwarta. Lisod kaya ta makabayad sa itong mga bills, bayaran sa kuryente, bayaran sa tubig. Portigin natong kalisod financially. Pero may abot ang panalangin sa Ginoo o may abot imong life, no? Ang imong kahimtang kinabuhi nga nahimo kang hayahay because of the blessing of the Lord, because you are just serving the Lord faithfully, you are paying your tithe faithfully, you are giving your offering faithfully. So, gipauswag ka kinainay sa Ginoo until such time nga nahimo na kang paldo. Kasabot yung tahanan ron, no? Ambot yung mga tao, maka-create yun silang vocabulary ba, no? So, nahimo na kang kwartahan. So, pagkahimo ni mong kwartahan, naka-experience siya ka og financial breakthrough. Mo na siyang breakthrough nga atong ginapasabot. Apan daghan pa kaayong kahimtang sa atong kinabuhi nga kinahanglan nga makasinati taan ang gitawag natong breakthrough kanang pagbuak, pagkabungkag. Kanay mga butang kinahanglan mabungkag. Makasinati ta og breakthrough. Og ang breakthrough
nga number one spiritually nga atong nasinati, mao ang breakthrough sa atong mga kasalanan. And that had happened kanina itabo sa pag-establish ni Jesus sa bagong pakigsaan. So we have experienced breakthrough in the new covenant. If you will try to see the Bible, mao nga tan-aw nato karong buntag, breakthrough we receive in the new covenant. No? Unsa nang new covenant gani? Bagong pakigsaan. Maunang pakigsaan nga diin na apil ta karon. Everybody say karon. We always remember that in the new covenant, we experience many breakthroughs because of what God had done through the Lord Jesus Christ. Remember that? So, katong last nga gikanta nato, that is one of the breakthrough nga nahitabo, no? That katubang kana bang linya sa atong giawit like a rose trampled in the ground, right? Kisa may sa mga sa rose nga gi tamak-tamakan sa yuta. Jesus, no? But ingon siya, nakahuna-huna siya nato. Thought of me above all. Di ba? Kadtong nahitabo, breakthrough to siya. Tong tan-aw nato karon ng mga breakthrough ang gipasabot nato diha sa bagong pakigsa. The first breakthrough we have sa verse 34, basahon lang nako ang last part or the whole verse na lang so that we can understand that. Ingon siya sa 34, they will not teach again each man his neighbor and each man his brother, saying, know the Lord, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord. That line, kaninga line sa last part. All right, look at that last line sa verse. Kani ba nga part, oh? For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. That's the first breakthrough. Gisgutan. That in the new covenant, ang una nga breakthrough nga atong masinati is breakthrough from the penalty of sin. Pag lampos gikan sa silot sa sala. So, that's another word sa breakthrough, paglampos or paglusot. Okay? Mao na siya gyud ang gihatag nga translation sa breakthrough. Now, unsa may gisulti sa Ginoo diya sa verse 34, the third part emphasizes first that our sins were forgiven. Ang atong mga sala gipasaylo na. What is forgiven? In the Hebrew word, meaning to say nga ikaw giatagan og pardon. You are being pardoned, you are being spared. Kaya bang, murang tag ka ng gipasaylo ka, o daw, giisip ka nga walay sala. Nagapasabot kini og hingpit og langit nun nga pagpasaylo, nga naghinlo sa imong kahimtang, naghimo nga hinlo sa imong kahimtang, nga gikuha gikan kanatong tanan sa hingpit gikan sa pananaw sa Dios. Nagpasabot kini og hingpit nga paghunong, paghunong sa silot o pagkuha sa sala gikan sa huna-huna sa Ginoo. From the memory of God, nga iya kining gitambalan, giayo niya, pinaagi sa iyang pagpasaylo, nga sama nga ikaw ug ako walay sala. Mao na siyang forgiven, no? Usa kini kabuhat gadiin gikan sa grasya sa Ginoo og walay kondisyon nga pagkuha sa kahasol kanang guilt, kahasol sa atong tanlag
aron mabag-o ang atong relasyon ngadto kaniya. Kuha ninyo ang kahulugan sa forgiven, the word forgiven. Mas taas mga ito nga explanation, but that is really the reality of being forgiven. Meaning, pag-establish ni Jesus sa New Covenant, gihatagan tag ultimate forgiveness. Gihatagan tag kumplito, hingpit nga pagpasaylo. Gawa na niya gihuna-huna, wala na niya giisip nga ikaw o kitang tanan nakasala. We are all sinless people and we are no longer sinful people. And that's the term. Now, sa ikaupat nga bahin, makita po nimo nga gawas ingon siya nga I will forgive their iniquity, ingon siya and their sin I will remember no more. Our sins we are forgiven. Ikadua, our sins are not remembered. Ang atong mga sala, wa na niya ginahinumduman. Unsa nang word nga not remembered? When you are saying not remembered, meaning to say, usa kini kahalalom ug sumala sa balaod or kasuguan sa usa ka sinultihan, sa usa ka dunay relasyon nga pag dawat nato sa gitawag natong hingpit nga kapasayloanan o grasya. Mao nang not remembered. So, if you are not remembered, if our sins are not remembered, nagpasabot lamang nga wa nagpuyo o wa nagpirmi nga ang Ginoo naghuna-huna anang butanga, wala pud niya replay kana bang ginapabalik sa iyang una-una, wa po niya ginatagad katong mga nangagi natong mga kalapasan aron iya kitang silutan. Meaning to say, we are totally forgiven, and because of that forgiveness, our sins are forgotten. Ikalimtan na tong tanan sa Ginoo. Why? Because of the new covenant that we are in. Hallelujah. So, tungod sa gibuhat ni Jesus dito sa cross, our sins were forgiven, our sins are not remembered. We have a complete breakthrough from the penalty of sin. Mao na nga karon, in the new covenant, we are now free from the penalty of sin. Katong mga sala nga atong nahimo sa unang panahon, dili na ta ato silutan. Mao na nga natay gitawag og breakthrough, paglampos, nalutsan nato ang silot sa atong mga kasalanan. You see? And that is the first breakthrough we have in the new covenant. Kasabot ang tanan? Alright. Now, the second thing, makita nimo diya sa Hebrews chapter 10, verse 10 and 18. Matayip ba na ito? Alright. So, ingon siya, by this will we have been sanctified through the offering of the body of Christ once and for all. Verse 18, ingon siya, now where there is forgiveness of these things, there is no longer any offering for sin, a new and living way. So, unsa na ikaduhang breakthrough? It is breakthrough from the offering of or for sin. Usa ka paglampos, paglusot gikan sa paghalad alang sa sala. Ato na sabton ha. Now, sa Hebrews 10 verse 1, ingon siya, for the law, since it has only a shadow of the good thing to come, and not the very forms of things, can never, by the same sacrifices, which they offer continually year by year, make perfect those who draw near. Verse 3, but in those sacrifices, there is a reminder of sins year by year. Unsa man ang offering for sin nga nakalusot ta or nakalampos ta.
we were set free from yearly animal sacrifice. What is set free? Meaning to say, gihatagan tag kagawasan gikan sa tinuig nga halad sa mananap. Kita, wa man ta kaagi ana sa mga Hudiyo. Ato na explain ron. Kanang word nga nakagawas or set free sa Greek nga word, nagpasabot kini og espirituhanong kagawasan, dili siya sa lawas nun nga kagawasan, nga mura kag napriso ba sa adto sa rihas, unya gipagawas ka. It is more in the spiritual liberation. Kana bang, if you are set free, gihatangan kag espiritual nga, espirituhanon nga kagawasan. Now, gikan sa unsaman, sa tinuig nga gitawag natong halad sa mananap. Now, dito sa Israel manggod, under the law, na lalom sa kasuguan, kinahanglan ang nasod sa Israel na ang sila gitawag natong atonement sacrifice. Kada tuig, maghalad yun sila sa whole nation ug mananap, aron sila pasayloon sa ilang mga sala. Tinuig yun na siya, katubang magripa sila ang mga pari kinsay muhalad dito sa Holy of Holies nga halad. Moto ang ginahimo nila. Tinuig yun na siya, magdala sila og sacrifice nga animal. Gawa sa ana nga sacrifice, daghan pa kayo mga klase sa offering nga kinahanglan mo undergo ang mga Hudiyo sa unang panahon. Magda sila og mananap, panahon makasala sila, panahon maghalad, magpasalamat sila, tanan nga activity na kinalag purification, na kinahanglan og sanctification. Kung nakabantay mo paghalad ni Jesus, unsay gidala ni Maria? Turtle doves, di ba? Tukmo o kaning pigeon. Ha? Kay nga naman, ang mga pobre, maura na kaya nilang mga halad. Pero kato mga dato, magdagbaka, magdagkanding, magdatanan, mananap nga, wala, gidili sa Ginoo, nga hinlo nga mananap, mo ito ilang dalahon, karniro. Nga naman, tungod kay kani nga mga halad sa una, balik-balik ka ginahalad, aron sila mahimong gawas nun nga espirituhanon. Pero, klaro manggod kaayo sa pulong si Ginoo, nga ingon siya, kung imong tanawon, he said that not the very form of thing can never, by the same sacrifices which they offer continually, year by year, make perfect those who draw near. Meaning, katong mga halad nga mananap, nahimura tong way bili, way effect, kay nga numan, tungod kay di man to makahinlo nila. Dili man to makahimo nilang balangan sa tubangan sa Ginoo gihapon. So, pagkamatay ni Kristo, inay nga magkuha silang mananap para sa ilang yearly atonement sa ilang sala, ang dugo ni Kristo maoy nahimong halad sakripisyo ni atong adlaw. Motong kanang atong Biyernes Santo. Mauna siya, no? So, ikaduha nga ginahisgutan about the breakthrough from the offering for sin. Right? Ingon siya sa verse 10, Hebrews 10, verse 10. By this will we have been sanctified through the offering of the body of Christ. Kapila? Kapila baghalad si Kristo, kailan mag-year by year? Once for all. Kausara. Everybody say kausara. So when Jesus offered His body as a sacrifice in place of the yearly sacrifice, animal sacrifice, nakaangkon tag breakthrough sa paghalad alang sa halad sa sala. So, we were sanctified through the sacrifice of Christ. Totally. Nahimutang nabalaan, pinaagi sa halad ni Kristo sa kausara Diod. Unsa man ang word nga sanctified,
In the Hebrew word, when you are being sanctified, it means to say, gibalaan, gihimo kang balaan, nga nagpasabot, himo ka nilang giputli sa imong pangunahuna o sa imong tibuok nga pagkatao. Ngano man, consecration is important in our minds kay ngano ang atong pangunahuna manggod mo ay magtulisok nato nga ikaw makasasala, nakasala ka na akay silot nga madawat. Kana ba nga ng mga pangunahon na maabot sa atong mind? But when Jesus made the sacrifice, dili na siya nagbalik-balik palansang usab sa cross pakamatay, no? So when we are sanctified through the sacrifice of Christ, nagpasabot lamang nga dili na ta magbalik-balik kundi permanente na ang atong pagkahimulag gikan sa gahom sa sala, nabalaan na ta alang sa Ginoo tungod o sa usa lamang kay gayon ang sakripisyo ni Kristo nahimo ng supisyente. Kasabot na supisyente? Igo na. Igo na tong sakripisyo ni Jesus nga wa na ta nagkinahanglang tinuig-tuig balik na putaghalad alang sa atong kasalanan. So that had happened because of the new covenant. Nga naman, because in the new covenant, Jesus became the animal sacrifice. Jesus became our substitutionary sacrifice nga ginasimboluhan ni atong mga karniro, mga baka nga ginaihaw panahon sa atonement. Puros na to mga representasyon ni Ginoong Jesucristo nagpaabot hangtod nga moabot ang takna o hustong panahon nga si Kristo na mismo maghimo sa sakripisyo aron ang mga tao mahimong makagawas, makalampos sa sigig dalaong mananap alang sa kapasayloanan sa ilang mga sala. Nga karon makasala sa Ginoo, wala na tay halad animal sacrifice nga dalaon para sa atong kapasayloanan. Di ba? I hope you have understand that. Ako ba rin yung may ito? Murag, wala kayo mo nakakuha ba? Now, yun man God, ang mga tao sa una, musulod sila sa templo or muadto sila sa templo, magdagyo na sila mananap. Sa gawas pa lang sa templo, na ditoy, mga altar, na ay gitawag og brazen altar. Katong mananap nga ilang dalaon, sunugon siya dito sa pare. So pagsunog dito sa pare, dili ang pare sunugon, ang katong mananap nga gilungguan og liog gipatay dito, pagkahurot adto niya ang mananap nagpasabot pod nga nawala na pod ilang sala kunuhay. Pero ilang konsensya nagpabilin, nagatulisok sa ilaha nga wa gyud sila na himong gawas nun sa silot sa sala. Pero pagkamatay ni Jesus, the complete sa atong unang breakthrough nato, makita nimo nga doon na tayo gitawag nga complete breakthrough. So, nganong breakthrough man na, kay dili na ta magsigig, balik-balik, o halad para sa atong sala. Oh. Muna kanang mga tao bitaw magsakripisyo, mabiyernes santo, magkatawa lang taana, kay nganong man, kasakit-sakit sa sila sa ilang lawas, no? Ay uban magpalansang pud kunuhay aron sila pasaylo silang sala. Those are useless. You know? We had already experienced breakthrough when Jesus died on the cross. Dili na takinal magbunal-bunal pa ang mga hait nga butang and then palansang sa cross kada tuig. They are making, of course, gitawag natong a game or tawag ana, nagdula-dula ra silang kaugalingon without any purpose or effect in themselves. Now, third breakthrough. Hebrews chapter 2, verse 14 and 15, therefore since the children share in flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through death he might render powerless him
who had the power of death, that is the devil. And verse 15, and might free those who through fear of death were subject to slavery of their lives. The third breakthrough that we have experienced and received in the new covenant is breakthrough from the fear of death. Paglampos gikan sa pagkahadlok sa kamatayon. So, nga naman, una, makita natin sa verse 14, Jesus' death made the devil powerless. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo, naghimo katong iyang kamatayon nga ang yawa mahimong wala na'y gahom ibabaw sa kamatayon. Unsa nang word nga powerless? In the Greek word powerless means to render inoperative, abolish, or nullify the devil's authority, specifically his power of death and accusation. So, nagpasabot nga, kung mayon ka nga si Jesus, pinaagi siyang kamatayon, naghimo sa yawa nga wala na'y gahom, nagpasabot nga, gihimo niya nga ang yawa, dili na siya makalihok, makatrabaho. Iyang giwagtang, iyang gipakawalay bili. Ang kagahom sa yawa, labaw sa nga tanan, sa iyang gahom, ibabaw sa kamatayon o sa iyang pagpanghukom. Panahon ni Job, nakaakusar pa siya kang Job. Giingnan niya ang Ginoo, kanang imong anak nga si Job. Gaalagad naman na nimo kay mo manang gipanalanginan, di ba? So giingnan niya ang Ginoo. Tandugar agud siya, di ba? Mamalikas nimo na. Di ba mao na siya? Mo ni trabaho si yawa sa una. Wa pa si Jesus nagpakamatay, ha? So, kung imong tan-awon, napagi authority ang yawa, di ba? Ato nga panahon, ha? Ato nga panahon. Hangtod gani sa panahon pa ni Jesus, tung kitintal siya ba, nag-prayer and fasting si Jesus for 40 days dito sa Kamingawan. Tubang higayon niingon siya, mo aning batong nga pan, ingon ang yawa niya. Ingon sa kidala si Jesus sa kinataas ang parte sa templo siya, ambak, kay sa luon man ka sa mga anghel. Mo na giingon sa Ginoo diya sa Salmo. Unya, ingon pa siya, gipakita niya ang tibuok kalibutan. Ingon siya, kung musimba ka kanako, gina ni si Jesus, ihatag nako ni tanan ang tibuok kalibutan sa imo ha. Makita nimo nga itong nga time, wa pa ba namatay si Jesus, nag-authority si devil. Nag-authority ang yawa. Ibabaw sa kalibutan. Apan pagkamatay ni Jesus on the cross, mo nang giingon that Jesus made the devil powerless. Karon, wala na gahom ang yawa ibabaw sa kamatayon. Nga naman, dili na siya pwede. Kung imong tan-awon, kadto bitang espiritu sa kamatayon nga ning adto sa Egypt, katong nangamatay ang tanang kamagulangang anak sa Ehiptohanon, hasta ang kamagulangan nga anak sa mga mananap na ngamatay, kay gisilutan sa Ginoo, kay di man ni pagawason ni Paraon ang mga Israelitas. So kadto nga espiritu, it was the spirit of the devil. It was the spirit of death. Ngano nakalihok man siya atong nga panahon? Jesus had not did not still die. Wala pa siya namatay. Wala pa niya gisacrifice iyang lawas. Wala pa si Jesus. So, pero human sa kamatayon ni Jesus, nakaangkon tao breakthrough. Gikan sa gahom sa yawa may tungod sa kamatayon. Okay. In Hebrews 2:15, kanang gisulti niya, in might free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. Ikaduha, Jesus set free those who fear death. Si Ginoong Jesucristo naghatag kagawasan alang ni atong adunay pagkahadlok sa kamatayon.
Unsa nang word nga fear death, kana nahadlok sa kamatayon. Nagpasabot ka na sa halalom o usa ka taas nga mga katuigan sa pagkahimong ginapos or ulipon sa mga tao nga diin aduna sila pagkahadlok nga mamatay, ha? Og unsa pay naa sa unahan unya nga may tabo nila. Before the death of Christ, ang mga tao mahadlok mamatay. Kaya nga wala man sila paglaom. Wala pa sila, wala pa sila kaluwasan. Jesus have not died yet on the cross. So the people, of course, have that fear in themselves nga kung mamatay sila, wala sila kabalo kung asa sila paingon. Pagkamatay niya sa cross, Jesus broke the power of the devil, og iyang yatagag kagawasan nga mahimong gawas nun ang mga magtutuo gikan niini nga klase sa pagkaginapos. Alright. Di ba ang mga Kristiyano natin sinultihan, no? Ako, hindi naman ko hadlok mamatay. Di ba? Di ba kung hadlok mamatay ka, andam naman ko. Iba na, ginaingon nato na, pero sa tinuod lang, nahadlok lang yapon. Bitaw. Lahi ragyod, nga naana si Jesus nagpakamatay na dito sa cross kay ngano, wala na tama, di na tamahadlok mamatay kay ngano man, kabaluman ta nga kung mamatay ta nga nangalagat ta sa Ginoo, muadto manggita sa langit. Naamang gito, klaro manggitog asa ta mo padong. Pero sa una ang mga tao mahadlok mamatay ngano man, wa man sila kabalo asa, so may tabong mamatay na sila, di ba? So, when Jesus died on the cross, nakadawat na sa atong paglampos gikan sa pagkahadlok sa kamatayon. Ha? Pareha ko natong pastor nagwali, naghimo siyang drama ba? Domingo. So, nangutana siya sa mga tao, nagkuan ko siya ka ng kasiguruhan sa kaluwasan na to, nagwali daw siya. Niya, niingon daw siya, kinsa man diri ang dili o wala na ikahadlok nga mamatay. Isa pong kamot ang mga tao. Kanang kongregasyon. Taas og kamot. Wala kay wa sila kabalo sa planos, pastor. Gitistingan na gid sila. Pag isa sa mga kamot, nisulod ang mga armadong tao. Basta nila kadluka. Niingon ang katong ilang leader, katong mga armado, yung isa, kinsa may dili, mahadlok mamatay. Awa na gyud ni Isa, oy. Wag yun daw ni Isa. Sabot lang na, hadlok na yapon. Doon nagyapoy kadlok. Now, di kinanglan atong barugan ang pulong sa Ginoo. Kitang tanan, kinanglan, wala na gyud tay kahadlok sa kamatayon. Amen? O, nga naman, ingon si Jesus, I am the resurrection and the life. Kaya nga misalig ka nako, sa diha nga mamatay siya, mabuhi siya pag-usap. O dili na gyud mamatay. Di ba? O, mao na siya atong barugan nga Kristohanon. Kasi maparehata atong mga membro sa pastor nga, spertigyo nila nga, di ako mahadlok mamatay. Pagkabot sa mga armado, wa may ni Isa jud. Dili tinuod, no? That is the third breakthrough. Ikaupat ka breakthrough, Galatians 3:13 and 14. Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. 14. In order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith, so that we have promise through faith. Okay. Ikaupat na breakthrough in receiving the Abrahamic blessing. Paglampos sa pagdawat nato sa saad ni Abraham. Unsay giingon sa pulong sa verse 13, Christ redeem us
from the curse. Kana ba ingon siya, oh, Christ redeem us from the curse. Si Kristo nagtubos kanato gikan sa tunglo. Unsa ka itong word nga redeem? The word redeem in the Greek word, it means to buy back, paliton ta pagbalik, ransom, gibayran ta, or giatagan ta kagawasan ng mga magtutuo, gikan sa pagkasinilutan sa kasuguan, pinaagi sa pagbayad niya sa usa ka bili. Unsay gibayad ni Jesus aron ta matubos gikan sa tunglo, aron ta maransom. Ang gibayad niya maong iyang lawas ug ang iyang dugo. The price He redeemed us is the price of His body and His blood. Remember that. And that is only done in the New Covenant. So, unang gihimo ni Kristo, aron ta kaya sinati sa breakthrough, sa pagdawat sa panalangin ni Abraham, iya sa kitang gitubos gikan sa tunglo. Tunglo sa sala, tunglo sa kasuguan. Unsa tong curse? Kanang tunglo nga ginapasabot, nagpasabot na siya sa langit nung silot or paghukom or sa pagkasinilutan ug ang kamatayon. Alright? Nga diin gihatag nga silot kun ang mga tao dili ni sila magmasinugtanon magtuman sa hingpit sa mga kasuguan ni Moises. Mao man tong tungluha. Ha? Kana nga tunglo ba nga kun ang mga tao dili nila hingpiton, mapakyas sila sa pagtuman sa hingpit sa mga kasuguan ni Moises, adunay kamatayon nga ipahamtang nila. Nagpasabot kini sa usa ka kahimtang nga pagkahimulag gikan sa Ginoo nga diin niabot ang New Covenant si Jesus iyang gikuha kadto nga legal nga silot, legal penalty ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang pagpalansang dito sa cross. Aron siya maoy mo suffer sa tunglo tungod sa bayad sa sala og siya nagtubos, nagluwas kanato gikan sa atong tunglo. Mao to'y unang gihimo ni Jesus. Why? Because the death of Jesus on the cross opened the door for us nga mahimong madawat nato ang panalangin nga naa kang Abraham. So, kung imong tan-awon sa verse 14, Christ provided the Abrahamic blessing. Unsa giingon sa verse 14? Ingon siya, in order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles. You see? Miabot ang panalangin ngadto sa mga hintil, nganhi kanatong mga hintil, because of Jesus' death on the cross and establishing the new covenant. So, mao nga karon, kumuingon ka nga provided, nagpasabot lamang nga ang Ginoo, naghatag kanato sa kinahanglanon natong suporta, atong gigikanan sa atong mga pagkinahanglan, atong sustenance, o kanina gikan sa pangunahuna, nga ang atong Ginoo is Jehovah Jireh. Everybody say, God is a Jehovah Jireh. And that is what God provided in the Abrahamic blessing. Ano man, tungod kay si Abraham, number 1, sa paghalad niya kang Isaac dito, nag-provide ang Ginoo sa iyang kinahanglanon nga karnero. It refers to God's faithful care. You see? What is Abrahamic blessing anyway? Ang Abrahamic blessing, nagpasabot ka na sa langit nun, og daghan nga panalangin diha sa pakigsaad sa Ginoo, nga nagsaad ka niya personal blessing. Di ba? I will make your name great. I will make you a great blessing. I will be with you. Di ba? Ingon ang Ginoo kang Abraham. So, gikan ani siya, nahimong gipasa ang panalangin sa iyang mga kaliwatan,
nga mga yutanon, physical, nadawat ni Isaac, nadawat ni Jacob, nadawat sa 12 tribes of Israel, and every kaliwatan nga unod nun tanang Hudiyo, but the spiritual descendants of Abraham nga mao kita. Alright. Everybody say, kita, kaliwat ni Abraham. Ug tungod sa atong pagtuo, kitang tanan nakadawat sa panalangin ni Abraham. Through faith in Jesus Christ, the blessing of Abraham extends to both Jewish and Gentile believers nga naghimo kanatong tanan nga mga manununod sa saad. So, mao na siya maigsuon nga breakthrough ang atong gina-enjoy karon because of the new covenant. Remember that today we are enjoying the breakthrough from the penalty of sin. We are enjoying the breakthrough from the offering for sin and also from the fear of death. And we are enjoying the Abrahamic blessing, a breakthrough to receive the Abrahamic blessing. Mo na kung imo tanawon maigsuon nga ang breakthrough, ang paglampos diha sa bag-ong pakigsaad, dili usa ka butang nga kinahanglan natong trabahoon aron kita makadawat. You watch this one. You remember this. The breakthrough of the new covenant is not something we work to achieve. Kada bang ang breakthrough dili nato haguan aron ta makadawat sa breakthrough. Usa kini kagasa nga atong nadawat. Usa kagasa ngano man tungod sa dugo ni Ginoong Jesucristo ang atong mga sala napasaylo na. And because our sins are just or are forgiven, tungod kay ang atong mga sala gipasaylo naman, they are forgotten. All right. The sins are just forgiven and they are forgotten. We are not fighting for victory. Wala ta nakigbisog aron ta magmadaugon apan ang atong pakigbisog gikan sa kadaugan ni Jesus. The breakthrough happened at the cross when Jesus declared, "It is finished." Ang paglampos na hitabo dito sa cross, sa dihang si Ginoong Jesucristo, ni singgit dito sa cross nga, singgit? Everybody say, natapos na. All right. Okay. Tapos na. Natapos na po na itong mensahe. Atong palakpakan, bitawang Ginoo. Praise the Lord. I hope you got the message this morning that when Jesus said, "It is finished" on the cross, the breakthrough is done. Which refers to our sins, to the promise sa Ginoo nga gihatag niya kang Abraham. Mao karon panahon na wag gyud tay laing response sa Ginoo sa pagpartake nato na pud sa covenant me, Lord, thank you God for the breakthrough. Mo gyud ay atong heart, no? We are going to say, thank you, Lord, sa paglampos namo, Lord, that you have just broken the barrier. Like, of course, a bursting of a water. Ingon pa ni David. O karong buntag mo na itong hinumduman that God made a breakthrough. We are not to work for it. Jesus have done the work. We are only going to receive as a gift. Shall we all rise? Manindog ta. Hallelujah. As we come to the table of the Lord this morning, we need to be grateful. We need to be thankful of what Jesus had done. Hallelujah. Shall we pray for the word? Father, thank you again. Katuna na mo karong buntaga, Lord, na kaming tanan, nakalampos. We have experienced and we have received the breakthrough because of the work of Jesus on the cross.
And that is what we are celebrating every covenant meal. That in the new covenant, Lord, we receive many breakthroughs. Breakthrough from the penalty of sin. Breakthrough from the offering of sin, Lord. Breakthrough, oh God, from the fear of death, and breakthrough in receiving the Abrahamic covenant, Abrahamic promise, Abrahamic blessing. To today, Lord, let the minds of your people, hibuag ilong una-una sa imong mga katawhan, mahayagan niya kamatuuran karong buntaga. O nga matag-usya ka na mo, muduol kami sa lamisa sa Ginoo, aron pag-partake sa covenant meal, uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Nga nagaingon, Lord, thank you for the breakthrough, Lord. God bless us together today. And thank you, Lord, oh God, for the word. We just give you back all the glory and thanks again in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Atong palakpakan ng Ginoo. Praise the Lord. You may be seated first. O karong buntag, akong ginahangyo si sana siya. O basta kayo mauna na siya. Good morning, church. Let's all stand and shall we open our Bibles to the book of 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 33. For I pass unto you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. So anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many of you are weak and sick, and some have even died. But if we would examine ourselves, we would not be judged by God in this way. Yet when we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned along with the world. So, my dear brothers and sisters, when you gather for the Lord's Supper, wait for each other. God bless the reading of the word. Hallelujah. So, today we are going to partake the communion, and I'm again requesting the deacons to please prepare the table. Some of our deaconesses, if ever. Hallelujah. Before we will partake, shall we pray for all the covenantal elements? Father, thank you, Lord. Here again, O God, are the symbol of your body and the symbol of your blood. Thank you, Lord, that through these elements we have received the blessing and the new covenant. And we have experienced breakthrough, Lord.
And today, sanctify again this bread that symbolizes your body. And, O Lord, the drink that we have in this cup that symbolizes your blood. Oh, God, as your servant today, I will offer it to you again today in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Bless everyone who will come to the table of the Lord, that they will come in a worthy manner. Bless us together, God, that even for these elements that will be partaken, people who are just have sufferings may experience miracle in their bodies, Lord. Oh, thank you, Lord. I will pray all these things unto you alone. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Again, we are going to have a line. We will take our share and then we will wait for one another again. And we will eat and drink together at one time. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and low like a rose, trampled on the ground. You took the fall, you thought of me. Above all, crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall, follow me. Above all, like a rose, trembled on the ground, and you took the fall and thought of me. Shall we raise our bread before the Lord? Niatong gabi sa pagbudi kaniya, siya may kuha sa pan, ug sa nakapasalamat na siya, iya kining gipikas-pikas. Ug siya miingon mo kiniya akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata kini ninyo sa paghandom kanako. Magdungan kit Papa. Shall we raise our cups before the Lord? Samang paagi human sa panihapon, iyan kuha ang kupa. Ug siya maingon mo, kini ang kupa sa bagong pakigsaad diha sa akong dugo. Buhata kini ninyo sa matag inom ninyo ni ini sa paghandom kanako. Magduan kit sa pag-inom.
Hallelujah. Crucified, lay behind stone, you live to die, rejected and low like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, and like a rose trembled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, today we are proclaiming in the face of our enemy that we are victorious because we have received the big breakthrough in the new covenant, Lord. Thank you, Lord, again, that for everyone who have partaken, O Lord, in the Lord's Supper, let there be a miracle, Lord, upon their lives. Let there be, O God, a power that will go, O God, with all those things that we have partaken. Thank you, God, for dying on the cross in our behalf. We bless your name. We glorify you. And we remember what you have done in our lives for our salvation. Thank you, Lord, for everything. I will give you back all the glory and honor and thanks. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.